Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, kumusta yung Central Luzon? Tsaka yung Northern. Ano po, so inupakan tayo ng bagyo kagabi. So, sa amin, bali-bali na yung mga puno, wala nang bubong yung mga bahay. Kaya sana yung sa inyo, okay naman yung mga pamilya ninyo sa inyong tahanan. So, araw ng Lunes, ang ating topic, trenching and excavation. So, alam naman natin na kasama sa construction yung paghukay o paghahakot ng mga bahagi ng lupa. Ano po? So, ang tawag doon ay excavation. Paghuhukay o pagdadasog, paglilipat ng anumang buhangin, lupa, bato, papunta sa ibang lugar. So, yun po yung definition ng excavation. So, ano ba yung mga dapat nating gawin kapag tayo ay magkakaroon ng excavation work? So, unang-una, bago tayo mag-umpisa, lagi pong sinasabi, dapat mayroong plano. Ano po? So, bago mag-umpisa, alam natin kung ano yung disenyo ng hukay na gagawin, anong lapad, anong lalim, at ano po yung gagawin para dyan. Ano po? So, para saan ba yung hukay na yan? Ano po? So, may mga control tayong ginagawa na dapat nating gagawin pagkatapos nating pagplanuhan. So, unang-una, dapat alam natin yung uri ng lupa na ating huhukayin. So, pag iyan ay buhaghag, alam po natin, pag buhaghag ang lupa, dapat mas malalim yung huhukayin para makuha natin yung pinakamagandang tigas ng lupa para magawa yung pundasyon. Ano po? So, iyan yung procedure na dapat nating gagawin. Kaya meron pong soil test na ginagawa upang makita kung tama ba yung density o yung dasik ng lupa upang mabuhat yung isang bagay ng pangmatagalan. So, yun po ay isa sa ginagawang testing upang mapaniguro na yung gagawin na istruktura ay pangmatagalan at hindi basta-basta masisira. Ano po? So, pag naghukay na tayo, meron tayong control na kailangan gawin upang hindi mapahamak yung mga taong gumagawa. So, kasama na dyan yung sloping and benching. Ano ba yung sloping at benching? So, kung mapapansin nyo po, yung hukay ni EI, kadalasan ay patagilid yung kanilang hukay. Mas malaki yung labi kumpara doon sa ilalim. Yun po yung tinatawag na sloping upang hindi po matabunan yung mga taong nagawa at makita nila kung ano yung meron sa itaas nila. Dahil pag pantay mo lang yung hukay, natatabingan yung iyong paningin. Hindi mo makikita kung anong ginagawa ng ibang tao sa itaas mo. So, yung benching, ito po yung parang ginagawang hagdan, yung paghuhukay. So, para siyang hindi pinapantay, pag ganun-ganon siya, upang hindi po bultuhan yung pagguho ng lupa. Kung may titipak man, paunti-unti. At iyan po ay tinutukuran kadalasan ng kahoy pag sa mga probinsya. Pag dito po, yung pile sheet ang ginagamit. Kasunod po, shoring and ang tawag dito, shoring and shielding system. Ano po? So, yung shoring at yung shielding system, parehas po yan ang ginagamit. So, kadalasan, yung shoring jack o kaya yung strong back na may kasamang steel soldier. Ano po? So, iyan yung mga kadalasan na ginagamit upang mapigilan yung pagtibag ng lupa papunta sa tao. So, iyan po, hindi po yan dinisenyo upang pigilan yung lupa. Iyan po ay pre-protectionan yung mga tao. Yun po yung disenyo niyan. At iyan po ay hindi pangmatagalan. So, pag natapos yung activity ng tao, kailangan ay tatanggalin din siya agad. Ano po? So, kung sakali man na sinunod lahat yung mga proseso at nagkaroon na pa rin ng disgrasya, kailangan po ay meron tayong emergency plan. Ano po? So, dapat meron tayong standby na service. Kung kinakailangan, may dadalhin sa ospital
O kaya naman meron tayo dapat first aid kit. Meron tayong standby first aider na maglalapat ng paunang lunas. Ano po? So, hindi lahat ng hukay basta-basta lamang pong pinapasok. So, kadalasan yan pag natapos hukayin, tao na yung kasunod na gagawa pagkatapos ng equipment. So, meron pa rin pong tinuturing na confined space na hukay. So, pag ang hukay mas malalim kumpara doon sa sukat ng labi niya, tinuturing po yan na confined space. So, pag mas malalim at maliit yung pasukan, ang tawag po doon ay confined space na excavation. So, dapat kailangan alam din natin yung struktura na itinayo doon sa pinaghukayan. So, dapat alam natin na walang aktibo ng mga live wire yan na maaari pong magalaw ng ating mga tao. Dahil kadalasan, meron pong mga struktura na mayroong ginawa dyan dati. So, may mga naiwan na mga live wire na hindi naisabi doon sa bagong may-ari nung ginagawang building. Ano po, kasunod yan, yung mga gas na delikadong malanghap ng tao. Kadalasan dyan, yung daluyan ng dumi ng tao. Pagkadalasan po, matagal na, yung methane po ay nagiging lason sa tao. Pagka iyan ay nabutas ninyo yung tubo, at kayo-kayo lang dun sa ilalim, maaari po na may mangyaring hindi maganda. So, dapat iwasan na basta-basta lang papasukin yung mga tao nang hindi alam kung ano po yung dating nandoon. So, dapat alam natin kung ano yung kapahamakan na maaaring mangyari sa tao natin bago natin sila pag-umpisahin. Malinaw po? Yeah. So, bilang superior, supervisor, foreman, kayo po yung mag-i-initiate ng inspection doon sa inyong ipapatrabaho. So, hindi lamang sa confined space yan, hindi lamang sa excavation. Iyan po ay para sa lahat ng activity. Kailangan yung foreman o supervisor, alam niya yung ginagawa ng kanyang tao, ano yung maaaring mangyaring disgrasya sa kanya, at ano yung dapat na gawing solusyon. Malinaw po? Yeah. So, bago pa mangyari yung disgrasya, kailangan gawan na natin ng solusyon. So, panatilihin natin ligtas yung ating sarili dahil yung ating katawan ay hindi na po mapapalitan. Hindi yan tumutubo na kagaya ng sanga. Kagaya nga po nung sinasabi ko. Pag iyan ay nawala, yung isang parte ng ating katawan, panghabang buhay na po natin yan nadadalhin. Malinaw po? So, pag-ingatan, lahat ng parte ng ating katawan, inilagay yan dyan para sa isang kapaki-pakinabang na bagay. So, wag nating ipagbaka sakali na pwede pa tayong kumuha ng donor galing sa ibang tao. Ano po? Alam naman natin na pwedeng palitan yan, pero kung sa milyonaryo po, pwede siguro. Pero kung sa atin, ipapangutang pa natin yan para mapalitan lang yung parte ng katawan natin. Malinaw po? Pag-ingatan ang ating sarili, gayon din yung ating pamilya, paalalahanan natin sila kung ano yung natututunan natin dito, sabihin din po natin sa kanila. So, hindi masama na ituro yung mabubuting bagay sa ating mga anak at sa ating pamilya. So, kadalasan yung iba tatawanan ka, kasi bakit mo yan ituturo sa akin? Hindi naman ako nagtatrabaho sa construction. Ano po? So, yung iba, yung mga ayaw nilang matuto, tingin nila mas matalino sila sa iba, yun po yung mga ayaw tumanggap ng pangaral. So, panatilihin lang natin, pagpakumbabain natin, kung ano yung gusto nating maging tayo, yun po yung ituring natin para sa iba. Malinaw po? So, igalang kahit anumang posisyon, anong edad ng ating kaharap. Bagaman pag minsan hindi talaga maiiwasan yung taasan ng boses, pero yung respeto ay babalik at babalik pa rin po. So, yun lang, at mag-ingat sa maghapong pagtatrabaho. Magandang umaga.